I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth, and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are all my declaration in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Sige pa, palakpakan po natin, Lord. As we sit down, makakaupo na po tayo. Makakaupo na po kayo. Nasa ikahuling linggo na po tayo ng buwan ng Enero. Grabe, ang bilis. Amen. Parang kahapon lang nag-celebrate tayo ng Pasko, ng New Year. Ngayon, last Sunday na po ng huling linggo na ng January. Next Sunday ay February na. So talagang napakabuti ng Lord, no? At hindi tayo pinapabayaan. We are continually on the series of Unstoppable Riches and Honor. Ito po yung ating theme for 2026. At marami man pong nangyari last year na mga bagay, mga mistakes or mga errors natin para sabihin sa atin ng kaaway na hindi para sa atin ang unstoppable riches and honor. Ngayon pa lang pong January, ito po'y winawasak natin. Amen. Diba? Sino dito yung may mga utang? O, wag ka na magtaas ng kamay. Kumindat ka na lang. Ayan. Pastora, dinideclare natin unstoppable honor and riches. Kung sa totoo lang, ang dami kong utang. Paano ko i-receive ang honor and riches? Araw-araw pumupunta yung nangungutang sa bahay namin at kung ano-ano ang sinasabi. 'Di ba? Kung sana may sinasabi lang, kaya pastora, sakit ng mga sinasabi. Pero huwag kang matinag, kapatid. Ang pangako ng Panginoon ay para sa iyo. Kaya nga, minsan ang demonyo sasabihin sa atin, declare ka pa, eto yung mga nangyayari sa buhay mo, pak, ang daming negative. Sabihin mo sa enemy, kaya nga ako nagde-declare. Amen. Kaya nga tayo sumasambit ng mga words of affirmation, words of promises ng Lord kasi winawasak natin. Amen. Winawasak natin ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Remember, kapatid, ikaw ay mangga. Ha? Meron ka ng sibol sa ilalim. Tumutubo na ang iyong ugat. Huwag kang maniwala sa enemy na walang nangyayari. Okay, sigaw nga natin, may nangyayari! Hallelujah! May nangyayari sa atin dahil ang pinaglilingkuran nating Panginoon ay buhay. Amen. We will continue our series. Ang title po natin is God Seeker. Sabi nga po natin, God Seeker, 1, 2, 3, God Seeker. Alam niyo po, ito pong taong 2026, marami tayong mga pangarap sa ating buhay. Amen? Pangarap sa ating pamilya. Nung kami po ay pumunta ng Boracay, kami lang po ni Pastor June, hindi po namin naisama yung mga bata. At habang nandoon po kami, nakikita namin yung lugar, napupuntahan namin yung mga magagandang mga beaches, sumagi sa aking puso. Ay, di ba? Lord, someday, isasama ko yung buong pamilya ko dito. Gusto ko na makita nila yung creation mo. Gusto ko ma-appreciate nila na ito pala ang buhay ng naglilingkod sa Panginoon. Amen! Hindi palaging yung 4 na sulok lang ng simbahan ang makikita nila. And that is all for the glory of God. Diba? Isa yun sa sinisik ko this 2026. Of course, that is just material thing. Pero ang nais ko pang isik ng pamilya namin ay kung paano pa kami makapaglilingkod sa Panginoon. Kapatid, eto bang 2026, ang isa ba sa dalangin ng puso mo ay hanapin ang Panginoon?
Amen? Meron na tayong personal relationship sa Kanya. Binigay na natin yung buhay natin sa Kanya. Pero sinong naniniwala dito? Meron pa tayong hindi alam kay Lord. Amen. At yung mga hindi natin alam sa Panginoon, yun yung i-goal natin. Yun yung hahanapin natin. Yun yung isisik natin. Diba? I remember po nung ako'y nililigawan ni Pastor June, taga Balintawak po sila, taga Valenzuela kami. Siguro may 1 hour difference ang travel noon. Ihahatid ako niyan sa bahay namin, tapos uuwi pa yan ng Balintawak. Sabi ko, hindi ka ba napapagod na hinahatid mo ko? Eh normally, hatid lang niya ako sa gate, tapos uuwi na siya. Sabi niya, hindi eh. Because habang hinahatid kita, nakikilala kita. The more that I spend time with you, lalo daw po siyang nai-inlove sa akin. Wala si Pastor, sana naririnig niya to eh. Totoo po ba yun? The more tayo nag-i-spend ng time sa tao, the more natin siyang nakikilala. Kaya nga may mga kaibigan tayo eh, di ba? Nung unang tingin, di ba? Pero nung nakasama mo na, ay, negative. Palaging may negative na sinasabi. Palagi na lang walang pera, palaging gusto magpalibre. Diba? Gusto niyo po ba palaging ganon? Diba? Minsan na-off tayo, diba? Umiiwas tayo because the more na nag-spend tayo ng time dun sa tao na yun, the more na nakikilala natin siya. How much more ang Lord? Kaya nga ang prayer po namin this 2026 sa buong Christ the Rock Kaipian, Lord, i-desire ng bawat isa na mag-spend ng time kilalanin ka pa. Kasi we have an infinite God. Ang Panginoon po na sinasamba natin ay from eternity to eternity. Ibig sabihin, ang dami pa po nating hindi alam. Kaya nga siguro hindi natin ma-receive yung mga pagpapalang pinapanalangin natin because ang nais ng Panginoon, kilalanin muna natin siya. Amen? Kaya nga sa hapon na to, kilalanin natin ang Lord. Let us become a God seeker, the one who seeks God, the one who makes priority, diba, sa ating Panginoon. Balik po tayo sa ating verse. Ito po yung ating theme verse for the whole year, Proverbs 8:17 to 18. Sabi dito, I love those who love me, and those who seek me, find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Actually, yung verse 17, nililay down po ng Lord dyan para tayo magkaroon ng riches, honor, and enduring wealth and prosperity. Love must come first. Amen? Mahalin natin ang Panginoon. And pag minamahal natin siya, isa pong manifestation or isang obvious thing na talagang minamahal natin ang Panginoon is that we are seeking for Him. Diba? Sinisik natin ng Lord. Sabi po dito, a God seeker rises above mediocrity. He is marked by passion, perseverance, and purity. He is not satisfied with blessings alone. He longs for the blesser himself, which is God. He is not chasing provision. Naririnig po ba natin to? He is chasing the presence of God. And in that pursuit, he discovers the promise. And what is the promise of God? Those who seek Him will find Him. Ito daw po ang attitude ng mga God seeker. Tayo mga God seeker daw po rises above mediocrity. Ibig sabihin, hindi nasasatisfy. Pagka kay Lord, hindi yan nasasatisfied sa pwede na. Diba? Minsan tayo, pag meron tayong mga estudyante, may ginagawa sa school, pagka tinatamad na at malapit na ang deadline, sinasabi natin, pwede na yan. Makakapasa na yan. Basta hindi bumagsak. Diba? And yun ang mga linyahan ng mga estudyante gusto lang makapasa. Alam niyo po sa ating relationship sa Lord, the same principle applies. Dapat po hindi lang tayo pasang-awa. Dapat tayo po ay nag-e-excel. Pag sinabi po natin nag-e-excel, para sa Lord lahat dapat the best. Kaya nga po, I remember nung araw po ng pandemic, kami lang po ang nag-church dito, online pa kami. Ang mga anak namin, pag-aaraw ng linggo, lahat nakabihis, naka-Sunday's best.
bawal ang nakatsinelas. Nag-a-argue pa po kami, si Philip ang madalas ka-argue ko noon. Sabi niya, ba't kailangan pa magsapatos? Kasi ayaw po magsapatos, nasa bahay naman eh. Ba't kailangan nakapantalon? Ang daming tanong. Di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sabi ko, dahil gusto naming makita ninyo na pagka para sa Panginoon, kailangan the best. Amen? Simple lang po yun. Panlabas pa lang yun. Sapatos, damit, diba? Pero what is more important is we are preparing on the inside. Diba? Ngayon po, pag nakita ko kayo dito, ang gaganda ninyo eh. Diba? Lahat maaayos. Diba? Lahat presentable. But most importantly, kamusta po yung ating puso? Because God always looks at our heart. Ano ba ang motibo mo, kapatid? Ano ba ang nasa puso mo? Because being a God seeker is, sabi nga dito, it rises above mediocrity. Yung ginagawa na common ng iba, ikaw kakaiba. Amen? Ikaw ay kakaiba. Ibig sabihin, hindi pwede ang pwede na. Sabi dito, He is marked by passion, perseverance, and purity. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, pa-level up ng pa-level up. Dahil always, sabi nga natin, God deserves the best. Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord. The Lord deserves our best. Bigyan ko po kayo ng isang verse sa Bible, sa Jeremiah 29:11-13. Ito pong time ni Jeremiah, nang siya po ay sinend ng Lord to become a prophet to the nation of Israel. Ito po yung season ng Israel na sila ay nasa Babylonian exile. Okay? Meaning sila po ay in captivity ng Babylonia. And alam naman po natin, anumang bansa ang in captivity, wala po yung freedom. Kung ano yung sinabi ng pinaka-king nung panahon na yun lang po yung gagawin nila. And one of the things na tinanggal po ng Lord sa nation ng Israel is their ability to worship God. Kasi po, kung naalala nyo, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, sila po ay mga young people ng Israel during that time. And nung papunta na sila, nung na-captive po sila ng Babylonian, sila po ay kinalingan ng Babylonian. Kumbaga, inalagaan sila, tinuruan sila ng Babylonian culture, politics, lahat na matututunan nila sa Babylonia para po isend din sila, magturo. Okay, sa ibang mga lugar na pupuntahan ng Babylonia. Ganun po ang mindset nila. So kinuha sila dito, pero you know what? They remain faithful. Ito naman pong time ni Jeremiah, ang nabigay sa kanyang task ng Lord is to prophesy to Israel. Napakahirap po ng trabaho niya. Kasi kung ano yung dinedeclare niya na mangyayari, katiwalisan doon sa nagaganap. Totally different dun sa nangyayari. Ano po yung sinabi ni Jeremiah? Of course, ito po ay God's word. Sabi niya po, Jeremiah 29:11-13. Sabi po ng Lord through Jeremiah, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sabi ko nga po sa inyo, itong season na to ni Jeremiah, ito po yung season ng exile nila sa Babylonian. Lahat po ng bawal, talagang implemented sa kanila. Particularly, bawal mag-worship. Ang idolatry po sa Babylonia, yung mga gods lang nila ang isuserve, wala pong iba. Pero mapapansin po natin dito sa verse na to, sa verse 13, sabi ng Lord, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Ano man ang nangyayari during their time, ang panalangin or ang desire ng Lord is that the nation of Israel will continue to seek Him. Kahit napakalakas ng persecution nung time na yon, di ba? Naalala niyo po, si Daniel, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, bawal mag-worship. Pagdating ng idol, lahat magbabow down, mag-worship. Pero si Daniel, hindi siya nag-worship. Diba? Kaya nga siya nilagay sa lions den, pinapatay siya. Ganon ka-devoted si Daniel sa kanyang faith.
Kasi yun din po yung nais ng Panginoon. Sabi niya dito, isig natin ang Lord. Hanapin natin siya. At pag hinanap natin siya, siya ay matatagpaan natin. Kapatid, this is regardless of your situation. Sino dito may mga pagkakataon sa buhay mo that you are really seeking God in desperate times? Ang hirap na, Lord. Ayoko na. And still, you are seeing the total opposite of what you are praying. Will you still pray? Will you still wait? Will you still desire to see the promises of God na matutupad sa buhay mo? Alam niyo po, habang binabasa ko tong Jeremiah, sabi ko, grabe yung pressure kay Jeremiah. Paano mo paniniwalaan yung nare-receive mo sa Lord, nasasabihin mo sa mga tao, kung ikaw mismo, plainly nakikita mo, wala nang pag-asa. Pero sabi ni Jeremiah, this is my mandate. Dapat sabihin ko to. Dahil pag hindi ko sinabi to, mananagot ako sa Panginoon. Amen? Ganon ang isang God seeker. Kahit anong nangyayari sa paligid niya, kahit may mga bagay na hindi siya ma-explain sa buhay niya, pero dahil sinabi ng Lord, gagawin niya. Yan ang isang karakteristik po ng isang God seeker. It perseveres. Diba? Nakakita niya na ang tunay ang Panginoon ay makapangyarihan. Let's make an emphasis po. Sabi ko nga sa Jeremiah 29:13, you will seek me. Ang sabi po ba dito, sino daw po ang magsisik? Tayo po ba o si Lord? Tayo. Sabi ng Lord, isik mo ko. At pag sinik mo ko, mahahanap mo ako. Amen. Diba? When you seek me with all your heart. God always sees our heart. And ano bang motibo natin? Yan ang pinaka-importante sa Panginoon. Pwedeng physically, nandito tayo every Sunday. Pwedeng presently, gising tayo. Pero ano ba talaga ang motibo ng puso natin? Yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Diba? At yun po ang importante sa Kanya. God seekers are relentless followers. Okay, next slide tayo. God seekers are relentless. Okay, wait muna. Sige, push muna tayo. God seekers. God seekers are relentless followers. They always desire an experience. Amen. With God, a person of experience leads to a life of excellence. Ang mga God seekers daw po, they are relentless followers. Pagka relentless followers, ganito, kasi Ilocano po sila, Pastor June eh. Meron po sila mga kamag-anak sa Ilocos na die hard talaga na BBM. Ayan, baka kasi maano tayo sa online. Meron din po kaming kaibigan na ang parents niya ay Ilocano. Die hard din po sila to the point na yung nanay niya, sinabihan na siya na, anak, kalimutan mo na ako maging nanay mo. Kasi ito pong bata na to, post naman sa social media against the president. So sabi nung nanay, kinausap siya, alam mo, kalimutan mo na ako na nanay mo kung palagi yan ang ginagawa mo. Nagulat yung bata. Yung palang pinopost niya sa social media, nakakarating sa nanay niya, na-hurt pala yung nanay niya. And doon ko nakita na pag ang isang tao talagang meron siyang eye to follow somebody, kahit pamilya, pwede niyang talikulan. Yun po yung relentless followers. Kahit anong sabihin ng iba, nakapokus lang yan. Isa lang ang pinapakinggan yan. Ganon daw po tayo, ganon daw po ang attitude natin dapat sa Lord. Kahit anong sabihin ng ibang tao negative sa Panginoon, kahit anong sabihin nila na negative sa atin, pero dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon, sunod lang tayo ng sunod. Not blind follower, di ba? Na inaanuhan na tayo, pero a follower that really honors our God. And as we follow our God, we are creating experiences. Alam niyo po, sabi ng isang quote, experience is the best teacher.
Totoo po yun. Ako po ay hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Kami po ay nag-business. At ang isa po sa natutunan ko sa business ay hindi po talaga madaling magnegosyo. But those experiences that I acquire gave me wisdom. And because I have experiences kung paano magpatakbo, hindi pa nga ganun ka-successful, di ba? Pero nag-gain ako ng experience. Ngayon alam ko na kung paano somehow ililid ang nais ko when I go to another business. Kaya sabi nga dito, a person of experience lead to a life of excellence. Dahil may experience ka na, may expertise ka na, you can live a life of excellence. Di ba nga sa mga nagtatrabaho? Di ba? Ano bang experience mo? Kaya nga may mga batang nag-OJT. Di ba? Anong tawag sa inyo nun, Ethan? Immersion, yan. May mga estudyanteng uma-attend ng mga immersion. Bakit? Kasi kailangan nilang kumuha ng experience. Experience is so important in looking for a job. Eh di lalo na, para lumago ang relationship natin sa Lord, kailangan natin ng experience. Kapatid, this 2026, kailangan mo ng experience. Experience kanino? Experience kay Lord. Diba? Lord, this year, I want Christ the Rock Kaipian to experience financial breakthrough. Kapatid, pagka nagkaroon ka ng financial breakthrough sa buhay mo, kung nag-i-struggle ka ngayon sa 1,000, Lord, pag-graduatein mo na ako sa 1,000. Gusto ko na mag-solve ng another level ng financial problem. Amen! Alam niyo po, nung time na bago po kami pumunta ng Bulacan, ito po yung prayer ng heart ko. Sabi ko, Lord, ang tagal ko nang naglilingkod. From 19 years old po kasi ako noon nung nakakilala ako sa Lord. And hindi na po ako nagtrabaho. Nag-full-time na ako sa work. Sabi ko, Lord, from 19 years old. Nung time po na nung lumipat po kami dito, I think I was 37. Sabi ko, hirap na hirap kami sa finances. Kung titignan, sabi ko, Lord, mayroon akong advantage pag nagpunta ako ng marketplace. Pero sabi ko, alam ko, wala doon ang pagpapala sa akin. Kaya nga sabi ko, Lord, gagalingan ko na lang mag-serve. Kasi alam ko naman, para ako tinawag dito. Pero if it will take me another years or ilang taon pa, tinanong ko sa Lord, Lord, ilang taon pa ba? Diba? Para talagang maranasan ko yung financial breakthrough ng family namin. And then, because of that experience, nakita ko, grabe talaga ang Lord. Pagka inask mo talaga, ibibigay niya sa'yo. But it would take a while. Kasi bakit? Bakit ginagawang pansamantala ng Panginoon? Because ang unang inaayos ng Lord is yung buhay natin. Yun po yung unang inayos ng Lord sa akin. Inayos muna niya yung buhay ko. Para pagdating ng blessing niya, kaya ko nang i-handle. I will go back to this verse in 2 Chronicles 16-19. Sabi po dito, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Ang Lord po naghahanap ng mga taong loyal sa Kanya. At ang mga taong loyal sa Kanya, yun ang Kanyang pinagpapala. Balik po tayo sa ating verse, sa Proverbs 18. Sabi po dito, I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches, honor, and enduring wealth, and prosperity. Alam niyo po, nais ng Panginoon that this 2026, siya po ang unahin natin. Unahin in a sense that God will be our priority. Pag po sinabi nating priority, He is on the top of the list. Sabi ko nga, Lord, bilang pastor, ang buhay po namin umiikot na sa paglilingkod sa'yo. Pero ang panalangin ko, Lord, ilagay mo ako sa next level. How will I serve you even more? Kaya nga po nung inopen yung kausap ni Pastor kagabi,
na kanyang kaibigan na may open door for Leyte at kay Tita for Leyte. Sabi ko, Lord, eto po yung open door na isa sa mga pinapanalangin namin. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ng Lord, pero ang isa po talagang confirm sa heart ko as I am excited. Kasi matagal na po namin pinagpe-pray na i-lead tayo ng Lord to have another daughter church, galing po ng Kaipian. And sabi nga nila, as we seek God, God will be the one to give us direction. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Ito po ang tanong. If you are not seeking God, you are seeking something else. Kung hindi po natin sinisik ang Lord, then we are seeking something else. Hindi po pwedeng, hindi ko naman sinisik ang God. Wala naman akong sinisik. Hindi, kapatid. Meron kang sinisik. Meron kang inuuna. Meron kang pina-priority. So then, what do you seek? Sinong sinisik mo? Sinong hinahanap mo? Sabi po sa Exodus 34:14, do not worship any other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Yung jealous God po na sinasabi dito is like a husband and a wife relationship. Pag tayo ay nag-commit na sa altar, kaharap ang Panginoon, dinevote natin ng bilang mag-asawa ang isa't isa, hindi tayo mangangalunya, hindi tayo titingin sa iba. Ganito po yung relasyon na gusto sa atin ng Panginoon. Diba? Relasyon na kung saan meron tayong covenant, meron tayong commitment. To be a God seeker is to make God our highest priority. Sabi po sa 1 Samuel 2:30, therefore, the Lord, the God of Israel declares, I promise that members of your family would minister before me forever. Alam niyo po, nung nabasa ko to, Lord, ito po yung gusto ko sa bawat pamilya ng Christ Dara Kaipian, na lahat ng mga anak natin hindi makakalimot maglingkod sa Panginoon. Amen! Sabi po dito, but now the Lord declares, eto naman po yung sabi niya, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Sabi po dyan ay makakalimutan. Not because hindi tayo kilala ng Panginoon, but because of sin that separated us. Dahil hindi natin ino-honor ang Lord at ino-honor natin ng ibang bagay. Alam niyo po, yun yung naglalagay ng gap eh. Yun yung naglalagay kung bakit nahihirapan ng Panginoong kumilos sa buhay natin. God is all-powerful, makapangyarihan siya, pero makakakilos lang siya sa buhay natin kung iaalaw natin ang Lord. Amen? Kaya nga nung babasa ko to, Lord, ito yung dalangin ko, bawat Sunday school, Lord God, darating ang panahon, 10, 20 years from now, naka-embed na sa puso nila, nakatanim na sa puso nila, maglilingkod kami sa Panginoon. Diba? Hindi ko po alam kung tinatawag kayong magpastor, praise the Lord. Pero, yung desire na talagang, Lord, maglilingkod kami, diba? Anuman ang mangyari, magbibigay kami ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. There are 5 things or characteristics of a God seeker. Dito po tayo magko-continue. Okay? Para makita natin ano ba talaga ang pagiging God seeker. Okay, number 1. Characteristic of a God seeker, number 1, a humble heart. Alam niyo po, ang isang taong nagsisik sa Lord, ang isa pong marka ng isang taong gusto pang makilala ng malalim ang ating Panginoon is meron pong humble heart. A God seeker knows they don't have all the answer and fully depends on God. Alam niyo po, may mga panahon din sa buhay ko na nung time na mas naglilingkod ako sa Panginoon, mas gumugulo yung sitwasyon. Na-experience nyo na po ba yun? Yung time na lalo kang naglilingkod, pero parang bakit lalong magulo? Noon po yung time na, Lord, ano bang gusto mong gawin? Gusto mo ba akong pahintuin, mag-serve sa'yo? Ano ba? Kasi the more ako nagsiserve, the more kung pinupush yung sarili ko, the more naman akong naguguluhan kung ano ba ang dapat kong gawin. Ang gulo, di ba? In short, ang gulo nung panahon.
Pero yung pala, ang isa sa pinapaayos sa akin ng Lord is not my action, but my heart. My response to the situation. That the heart of a God seeker always says, yes, Lord. Ano man ang sabihin ng ibang tao. For example, kung ikaw ay isang first generation Christian sa family ninyo, di ba? Hindi pa nakakakilala nanay o tatay mo or pwedeng uma-attend, kaya lang nagkakaroon sila ng problema. Ang hirap mag-serve sa Lord kasi nakatingin ka sa kanila eh. Di ba? Mahirap sabihin na, hindi, wag mo silang tignan. Tama nga naman. Pero struggle yun eh, na wag mo silang tignan. Pero just always make sure na sa puso mo, si Lord, kilala ka niya. Diba? And imaman ang nakikita mo sa paligid mo, just be humble before God. Lord, gusto ko talaga mag-serve eh. Pero ang dami talagang mga bagay sa buhay ko na nahihirapan ako mag-serve. I-humble mo lang yung heart ko. Para hindi ako magsabi sa'yo na, Lord, bakit sila? Lord, bakit siya? Lord, bakit si ganito? Bakit si ganyan? Kasi pagka ganun na ang tingin natin sa tao, nakadepende na sa kanila ang growth natin. Then, hindi tayo nakadepende sa Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, humble lang. Diba? Alam mo sa mga anak namin, minsan sabi namin sa kanila, we are not perfect. May mga times nagkakamali kami. Pero may mga times din na sinasabi namin sa kanila, anak, diba? Ang isa sa ginagawa natin, magsaserve pa rin tayo sa Lord. Amen. Diba? Ano man ang mangyari, diba? Kahit wala na kami ni daddy ninyo, yung mga anak ninyo, always be humble to our God. Sabi po ng verse, okay, wait lang. Ayan, sabi po ng James 4-6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Diba? Ayaw ng Lord ng mayabang. Problema na nga, wala na nga pera, mayabang pa. May makakilala po ba kayong ganon? Wala na nga pera. Mayabang pa. Pagka sinabi mong pumunta ng church, hindi man i-declare yung word, pero nababasa mo sa mata, magkakapera ba tayo dyan? Diba? Puro pera ang nasa isip. Diba? Pero wala na sa Christ darakaypian. Pero alam niyo, God really looks at the heart eh. Diba? Huwag tayong maging mayabang sa Lord. Naghihikahos na nga tayo sa buhay. Ayaw pa natin lumapit. Diba? Linggo na nga lang ang ipinagkaloob, linggo na lang ang hinihiling ng Lord. Ang dami pa nating excuses. So sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, congratulations. Diba? Nandito ka. Diba? Isang pantanda na ikaw ay humble sa Lord. Okay, number 2, hindi lang po dapat humble. Meron din tayong hunger for God's presence. Not just seeking the blessing, but seeking God Himself. Pumupunta tayo ng simbahan, hindi dahil palagi nating bit-bit. Lord, pengin ito. Lord, akin na to. Lord, gusto ko nito. Diba? Hindi lang puro ganon. Pero ang una nating sinisika ay ang presensya ng Panginoon. Diba? Si Pastor June, yung mga anak ko po, pagka meron niyang hinihiling, meron silang gustong bilhin or meron silang gustong hingin sa daddy nila, hindi nila agad-agad sinasabi. Lalo na si Faith. Si Faith magaling eh. May mga pattern yan, mga anak namin, na maglalambing. Yan. Hindi nila sasabihin sa'yo yung gusto nila, pero may mga series of events yan. Nagpa-pile up, nagmo-motivate sa'yo. Diba? Na pagka sinabi na nila yung gusto mo, mahihirapan kang tumanggi. Kasi alam mo, nagtanim eh. Diba? For example, may mga anak ako, pagka merong may gusto, ang sipag niyan, di ba? Na-experience nyo rin po ba yun? May mga, ba't ang sipag mo? Meron ka bang gusto? Di ba? So, sabi, hindi naman, daddy, wala naman. Ganyan. Pagising mo, may kape na. Di ba? O kaya, tatanungin ka, daddy, nagkape ka na ba? Di ba? May mga ganong mga senaryo. So, syempre, hindi mo naman kagad tatanungin anong gusto mo kasi hindi naman yan magsasalita eh. Magaling nga eh, matalino eh. Binibuild up niya yung kanyang Diba? And they are hungry for your presence. Lagi yan sumasama. Sama na sama. Kung saan. Mag-grocery ka, daddy. Sasama yan. Magbibit-bit yan ng mga grocery.
Diba? They really long our presence, 'di ba? Sabi nga ni Faith nung galing kami ng sabi nang nag-uusap silang dalawa. Sabi niya, "Mami, nung nakaraang linggo, pagod na pagod yung katawan ko. Hindi ako makatulog ng maayos." Sabi ng dada niya, "Hindi kasi wala kami sa bahay. Hinahanap mo kami." Sabi ni Faith, "Hindi naman, napagod lang ako sa school." Sabi ng dada niya, "Hindi, wag ka na mag-deny. Yun talaga nararamdaman mo, nami-miss mo kami." And then tawa sila pareho. Kasi po pag we long others people, naglolong po tayo sa presence ng mga mahal natin, we will build up ourselves, makonect sa kanila. Amen? Diba? And ganoon din po yung gusto ng Lord. Isik natin ang Lord bago yung blessing. Yun po si Faith ano niya yung daddy niya, basta marami siyang gagawin. And then, bigla na lang yung sasabihin, ano bang gusto mo? Katulad kahapon, sabi ng daddy niya, bigla na lang sinabi ng daddy niya, sige, ano bang gusto mo? Kain tayo. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kung anong gusto mo. Diba? Sabi ni Faith, hindi, okay lang daddy, okay lang ako. Diba? Nagbi-build up po yun kasi maniningil yun later. Kaya dapat, ready ako. Diba? Kasi tumanggi. Diba? Tumanggi. So, ano pong analogy natin doon? Dapat ganun tayo sa Lord. Minsan paglapit kasi natin sa Lord, Lord, pengin ito, pengin ito, pengin ito, pengin ito. Hindi pa natin na-enjoy yung presence ng Lord. Ang dami na nating hinihingi. Tapos pag hindi binigay ng Lord, ano gagawin mo? Magko-complain ka. Hindi nga ganun Diba? Sa mga anak natin, kahit anong gusto nating ibigay ka agad-agad, hindi naman natin ibibigay Pag nag-complain nga yan, didisiplina mo pa Diba? Ganun din po sa Panginoon. Diba? Because God seeks our relationship po before anything else. Sabi din po again sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Our motives are very important. Number 3, the desire for holiness. Longs to live a life that honors God, turning away from sin. Kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi matatabunan ng kasalanan mo ang pagsisimba every Sunday. Yan po ay isang mindset na natutunan natin before. Na pagka pumunta ka ng linggo, mawawala na yung kasalanan mo. Malilinis ka na. Of course, the forgiveness of God is there. Pero if we continue to live up with our sin, alam ng Lord ang nangyayari sa buhay mo. Ang kasalanan ay tinatalikuran. Amen. Minsan pa, ang kasalanan ay tinatalikuran. Amen. Huwag natin kalungin or kanlungin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan sa mata ng Panginoon ay kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin sa Lord, Lord, tao lang, nagkakasala. Hindi. Ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya kang baguhin. Lang hindi natin hinayaan ng Panginoon na baguhin tayo ng kanyang kapangyarihan. Holiness is very important to God. Sabi po sa 1 Peter 1:16, be holy, for I am holy. Kaya nga po this coming February, nag-decide po kami ni Pastor June na number 1, let's minister to the young people. Ang holiness po sa mata ng kabataan ay napaka-importante. Kabanalan, because we cannot undo kung ano po yung nabuksan na mata ng ating mga youth sa nakikita nila, we cannot undo it. Ang kailangan na lang natin ibigay ay mag-guide sa kanila. And the same thing goes with our family, sa mag-asawa. Kaya nga po, on the 14th and on the 21, back-to-back po na Saturday yan, yan po yung isa sa ginol namin ni Pastor June, na tayo ay magkakaroon ng IRAC at ng Couples Night para muli ibalik ang kabanalan sa ating mga kabahayan. Amen? That this 2026, ang desire po ng heart namin, holiness is our priority in our household. Ang kabanalan at ang presensya ng Panginoon ang ating uunahin. Number 4, perseverance in trials. Seek God more deeply during hardship instead of running away. Yan. May pattern po tayo dati na pagka may mga problema, tayo ay tumatakbo.
Ang problema po ay hindi masosolusyonan hanggat hindi natin hinaharap. That applies to every problem. Totoo po yan. Wala pong problemang nasolusyonan na hindi po natin hinarap. Marami po nakamatayan na lang. The truth is, maraming mga problema inside the family, nakamatayan na lang, hindi na resolve. Kaya yung next generation and then yung next generation, same problem. For example, kahirapan. 'Di ba? Hindi na solve ng generation ng lolo't lola mo. Hindi nila hinarap ang problema ng kahirapan. Kaya nung generation na ng nanay at tatay mo, the same problem pa rin. Kung hindi haharapin ng nanay at tatay mo ang problema ng kahirapan, most probably, anak, ikaw naman ang magsasuffer sa kahirapan. Pero ang kahirapan ba, desire ng Lord sa'yo yan? Hindi. Hindi desire ng Lord ang maghirap tayo. Pero, kailangan nating harapin. Amen. Kaya nga, we need to persevere. Pag may financial crisis, kapit kay Lord. Ask kay Lord ng wisdom. Hindi sa lending up. Ayan. Dati po kasi nung panahon namin, Bombay eh. Ngayon po, lending up na. 'Di ba? Ang mga ano pa naman sa lending up ngayon, kailangan mo nang mag-travel. Kailangan mo na ng ganito. Para mabilis ang cash, yan ang ng mga lending up ngayon eh. Wala naman pong problema. Basta you know how to manage your finances. Amen. Sino dito, this 2026, ramdam mo na ikaw ay pagpapalain ng Lord? Amen. Honor and riches tayo eh. Pagpapalain ka talaga ng Lord. Kaya lang, isa sa kailangan natin gawin, we need to persevere. May mga problema sa finances, okay lang yan. May mga mistakes na nangyari para magkaroon at mabaon sa utang, kapatid, okay lang yan. 'Di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Kapit lang kay Lord. Yung mga, sabi nga nila, meron po akong isang vlogger na nakausap. Ang laki ng utang niya. And nung naging Christian siya, isa sa naging conviction niya is to pay for all his debts. Billion po ito. I'm talking about businessman, a billionaire. Pero nabaon talaga siya sa utang. Actually, dahil sa utang, nakakilala siya sa Lord. But one of his conviction na binigay sa kanya ng Lord is to pay for all his debts. And sabi niya, for 7 years, ginawa niya ang lahat to pay for his debts. Kasi alam niya, ando doon yung freedom niya. Kahit na nag-earn na siya ng maraming money, hanggat meron siyang utang na sinabi ng Lord na bayaran niya, hindi siya makakaprogress. So ang ginawa niya, tinrabaho daw niya. Ang una lang niyang goal nung nung naka-comeback siya, kasi na-bankrupt talaga siya eh. Una niyang goal, of course, is to give back to God. Pangalawa, to pay all his debts. Sabi niya, wala po akong ginawa, wala po akong excess na, what do you call this, na mga excess na labas or whatsoever. Sabi niya, he really planned his finances. His top priority is first to have tithes and offering before God. Pangalawa po, pay all his debts. For 7 years, sabi niya, wala siyang kinita. Lahat po ay ibinalik niya sa Panginoon, ibinayad niya sa utang. After 7 years, mas nakita niyang nag-increase yung kanyang business. Persevere. 'Di ba? Utang mo ngayon yan, pero si Lord ang bahala dyan. Pero kapatid, huwag ka na ulit umutang. Ha? Yung isang utang ngayon, manage your finances well. Kasi alam ng Lord, padadaanan niya ang pagpapala sa iyo. Everything. Amen. Sabi po sa Romans 5:3-5, suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. Ano daw ang pinoproduce ng suffering or problema? Una, perseverance, kapatid. Mag-persevere ka. Huwag kang bibitaw. At habang hindi ka bumibitaw, nade-develop sa'yo yung character mo. Anong character yon? Hindi ka mabilis matinag. Diba? At ang mga tao hindi mabilis matinag, marunong umasa sa Panginoon.
Ang iniisip kasi kagad natin, suffering, tapos ano kagad, 'di ba? Maayos na buhay kagad. Hindi, kapatid, dadaan tayo sa proseso. 'Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili nating matuto sa ating mga pagkakamali. Yan. Tao pa rin tayo, nagkakamali tayo. Pero mas masarap magkamali kung kasama natin si Lord. Nagkamali ka na nga. Ayaw mo pang isama ang Lord. Tapos at the end of the day, magko-complain ka. Lord, ganyan ka ba talaga? Diba? Naku, nagdrama ka pa sa Lord. Diba? So kapag ka nagkakaroon tayo ng mga challenges, kapit lang tayo kay Lord. Si Lord lang talaga ang kailangan natin. Si Lord lang ang makakasolve ng problema natin. Sabi po, okay, sa number 5. Okay, last. Ito na po yung ating last. Characteristic of a God seeker. Panglima. And finally, love for others. A true God seeker reflects God's love through compassion, forgiveness, and service. Sabi po sa John 13:35, "But this everyone will know that you are my disciples if you love one another." This 2026, ang isa po sa panalangin talaga namin, ako po personally, panalangin ko po sa inyo, is that your family will go to the next level of love towards one another. Kaya nating mahalin ang bawat isa sa ating pamilya because we have received that love from God. Marami po bang strife, marami po bang conflict, maraming mga bagay sa loob ng pamilya. Pero sa pagpupuno po ng pagbag-ibig ng Lord sa atin, we can love our family well. Ito po ang tanda ng mga God seeker. Okay, number 1, humble heart. Number 2, they have a hunger for God's presence. Number 3, there is a desire to live for holiness. Ang kasalanan po talaga ay hindi para sa atin. Kaya kung namumuhay tayo sa kasalanan, mga anak, ang mga magulang natin, ang isa sa magbabantay ng kabanalan sa ating mga buhay. Makinig tayo sa kanila. Number 4, perseverance in trials and love for others. As I end, Ethan, pwede pong tayo? Ito po yung mga bagay na mamarkahan natin sa atin ngayong taon. Lord, make my heart humble. Marami pa akong hindi alam sa iyo. And sa taon na to, i-humble down mo yung heart ko. I-admit na ang lahat ng mga magagandang bagay ay nasa iyo. Kahit anong sipag ko magtrabaho, pagka ang puso ko ay hindi mapagpakumbaba sa iyo, there is no increase that would happen in my life. Lord, I need your presence. Lord, more of your holiness. Lord, tulungan mo kong mag-persevere sa lahat ng mga nararanasan ko ngayon. And lastly, let me love others more. To serve them, O Lord God. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? We would pray right now. And itong 5 na to, evaluate mo yung sarili mo ngayon, kapatid. Sa 5 nabanggit, saan kailangan mag-increase pa yung life mo? Anong area dyan sa 5 na yan ang nakikita mong weakness mo? And yun ang ipapanalangin natin. Pastora, lahat, praise the Lord, at least umamin. Diba? Pastora, lahat, yung 1 to 5, kailangan ko yan. Hallelujah. At least now, alam mo, na kung gusto mo talagang mag-seek sa Lord, ito yung mga gagawin mong steps para malaman mo na talagang pinapursue mo ang Lord sa buhay mo. Pwede po ba tayong pumikit? Oh, hallelujah.